Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG. Magandang araw po sa inyong lahat. Maging sa ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan, magandang araw po sa inyo. Maging sa ating mga kapatid sa Puloowa Church Online at sa mga taga-subaybay, magandang araw. At sa Pentecostal, yes we are. Magandang araw po sa inyong lahat. At happy birthday sa ating mga kapatid na nasa Pilipinas, sila Brad Nelson at saka Esther Nancy, no? Magandang araw po at happy birthday po sa araw na ito. Ngayon po ay patuloy tayo mag-aaral sa salita ng Panginoon. Nababasa po sa aklat ng Ezekiel, chapter 1. Ito pong sinabi, no, ito yung pangitain tungkol sa kadingningan ng ating Panginoon. Akong si Ezekiel ay isa sa mga itinapon sa baybay ng Ilog Kibar. Noong ikalimang araw ng apat na buwan ng ika-30 taon, bumukas ang langit at nakita ko ang kaningningan ng Diyos. Ikalimang araw noon ng ika-4 na buwan ng ika-5 taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin, ako na saserdote at anak ni Buzi ay nasa Kaldiya sa baybayin ng Ilog Kibar nang kausapin ni Yahweh. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga. At nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat may isang bagay na kumikislap parang makinang natanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y tig-4 na mukha at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti, ang mga paa nila'y parang paa ng baka at makinang na tila makinis na tanso. Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay, parang kamay ng tao. Magkakadikit-dikit ang kanilang mga pakpak. Hindi na sila kailangang pumihit saan man nila ibig pumunta pagkat nakaharap sila kahit saan. Sa harap mukhang silang tao, sa kanyang tagiliran mukhang leon. Sa kaliwa naman ay mukha silang baka at mukhang agila sa talikuran. Ang tigalawa nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tigalawa naman ay nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kailangang pumihit saan man nila ibig pumunta sapagkat nakaharap sila kahit saan. Sa gitna nila ay may maliyab na apoy na parang sulok at nagpapalipat-lipat sa 4 na nilalang na buhay. Naningning ang liwanag niyon at pinagmula ng kidlat. Ang 4 na nilalang ay nagparuot paritong simbilis ng kidlat. Nang tingnan ko uli ang 4 na nilalang, may nakita akong tig-isang gulong sa tabi nila. Ang mga ito'y kumikislap na parang tupasyo. Iisa ang ayos nila at parang ang isa'y napakaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangang ipihit saan man o saan man ito gustong pagulungin pagkat nakaharap kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng 4 na nilalang, kasunod ang mga gulong. Kapag sila'y tumataas, tumataas din ang mga gulong. Saan man gumawi ang 4 na nilalang ay kasunod ang 4 na gulong, pagkat ang 4 na nilalang ang nagpapagalaw sa 4 na gulong. Kaya paglakad ng 4 na nilalang, lakad din ang mga gulong. Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, taas din sila. Ano man ang gawin ng 4 na nilalang ay ginagawa ng 4 na gulong. Sa uluhanan ng 4 na nilalang naroon ang isang bubungang tila kristal. Sa ilalim nito'y nagkakaabot na nakabuka ang tigalang pakpak ng 4 na nilalang at ang tigalaway nakatakip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, parang ragasa ng isang malaking hukbo nang sila'y tumigil. Ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig nang tumigil nga ang paglipad ang 4 na nilalang. Binayaan nilang
laylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan naroon ang tila tronong yari sa sapero at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito pa itaas ay may nagdinining na tila makinis na tanso. Naman ay may nakapalibot na apoy na nakasilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Gayon ang katulad ng kaningningan ni Yahweh nang makita ko ito. Ako'y nagpatira pa at may narinig akong tinig. Ngayon po, sa araw na ito ay pag-uusapan natin the glory of God. Maraming mga nag-aaral sa mga alien at mga UFO, ginagamit nila itong verse na ito. Sabi nila, ang nakita daw ni Ezekiel ay isang UFO, no? At saka yung nakaupo, mga alien daw yun. No? Yun yung sabi nila. But anyway, it's beyond that, mga kapatid. It's just a vision of Ezekiel. Hindi naman ito alien, no? It's just the visible expression of God. Kasi yun ang nakikita ni Ezekiel sa kanyang pangitain. Ngayon, ano ba itong pangitain na ito? Ito'y isang pangitain na nagpapakita ng glory ng Panginoon. Ang glory po ng Panginoon ay nababalot po ng higwaga. The glory of God is so bright na maging ang ating paningin ay hindi ito kayang tingnan. The glory of God, kung titingnan po natin, ay dito po nababalot ang pagiging Diyos. Kaya nga, madalas nating naririnig, why am I created? Ang madalas na sagot nila is, for the glory of God, para sa kaluwalhatian ng Panginoon, para sa kaningningan ng Panginoon. Now, what is the glory of God? What is the kaluwalhatian ng Panginoon? Ano ba talaga itong kaluwalhatian ng Panginoon? When we say the glory of God, it is who He is. It is the holiness of God. It is His very being. When we say the glory of God, hindi po ito kayang sukatin ng tao. Hindi po ito kayang ipaliwanag. Kaya nga po sa vision ni Ezekiel, inyo po bang napapansin na maging siya, pinaliwanag na yung feature na nakita niya, pero maging siya, hirap na ipakita o hirap siya na ipaliwanag kung ano talaga ito. Ang sinabi niya lang, tila ganito, tila ganyan. Meron pa rin siyang hindi sure na paningin sa Panginoon. That's how the glory of God. You cannot explain the glory of God. You cannot explain the goodness of God. You cannot explain the mercy of God. You cannot explain the love of God. Meron bang makapagpaliwanag sa pag-ibig ng Diyos? Ganito na lang, example. Sino ba ang tao na handang magpapako sa krus upang ipahayag ang kanyang pag-ibig? Meron ba? Wala. Tapos, ito pa. Sabi ng Biblia, while we were yet sinners, Christ died for us. Sa taong makasalanan, gusto mong mamatay? Ano ba yan? Kawirduhan? No. Kaya nga po, hindi kayang i-explain eh. Halimbawa, ganito na lang. Kasundukan mo yung isang tao, tapos sabihin mo, patayin mo ako para sa kanya. Magagawa mo ba yun? No! Ang ibig ko pong iparating ay ganito. Kung pilit unawain ng tao ang kabutihan, ang glory ng Panginoon, hindi po talaga natin masusukat. God's glory is unfathomable. God's mercy is immeasurable. Hindi mo pwedeng sukatin, hindi mo pwedeng yarukin, hindi mo pwedeng unawain sa sarili o human understanding. But we need the Spirit of God to understand the glory of God. Why I am sharing the glory of God to you? Simple. My point is this. When you found the glory of God, when you understand, or hindi naman siguro understand, when you recognize the glory of God, maintindihan mo na walang ibang nararapat na sambahin maliban sa Kanya. Dahil siya pa rin ang nanatiling dakilang Diyos. Siya pa rin ang nanatili at nag-iisang mapagmahal na Panginoon. Ano man ang dinaranas mo ngayon, I want to challenge you. Dakila pa rin siya. Ano man yung problema mo ngayon, dakila pa rin ang Diyos. Ano man yung problema mo ngayon na kinakaharap, hindi yan mahirap sa harapan ng Diyos dahil dakila nga po siya. Let the glory of God revealed on your life. Hayaan natin ang kaluwalhatian ng Diyos ay makita sa buhay natin na tulad ng isang liwanag na magniningning sa ating mga buhay. Ito pong muli si Pastor OG Solitario na muling magpapaalala na sa araw-araw na pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at maraming salamat.